Saldico kasama at si Speaker Romualdez? Saldico, no, I didn't talk to Saldi. Sigurado kayo wala si Speaker, wala si Congressman Saldico sa anumang pagtitipon? Sabi ni Pirma Lead Convener Noel Oñate, nitong January 2 lang nang mag-meeting sila tungkol sa PI. Hindi raw nila nakakausap si Co at Romualdez. Pero biglang naglabas ng resibo si Senator Marcos. Letrato nakuha raw noong January 8 kung saan makikitang magkasama at magkakatabi pa sina Romualdez, Co at Oñate. Dito na kumambyo si Oñate. You said you never met the Speaker, nor Mr. Saldico, our congressman. You're under oath, sir. It slipped my mind. It's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Napag-alaman ding sa bahay mismo ng House Speaker nangyari ang pulong. So ang naging host at nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po Ako ba? po ang nagkumbida. Dapat Paano ka po magkukumbida? Hindi mo bahay. Hindi ba maliwanag kung bahay ni Speaker siya nagpatawag ng meeting, di talagang Ako po nakikialam si Speaker sa People's Initiative? Ako po ang nag-initiate ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni Speaker. Paliwanag ng grupong Pirma, administrative lang ang klase ng tulong na ibinigay sa kanila ng mga kongresista. Ang kanila pa rin daw grupo ang nanguna sa pagkalap ng mga lagda. Pero itinuturo raw sa kanila ng mga mambabatas kung saan posibleng makakuha ng maraming pirma. Dumalo rin sa pagdinig si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Nasaktan daw siya sa kanyang mga naririnig. As a member, hindi po niyo may aalis sa akin na medyo magdamdam rin ako sapagkat ang patutsada ay patungkol sa House of Representatives, lalong-lalo na po yung Speaker. Pero kung mapatunayan mang si Romualdez nga ang utak ng People's Initiative, si Marcoleta raw mismo ang kikilos. I will probably request him to step down. Sa isang punto, bahagyang nagkainitan si Marcoleta at ilang senador dahil ayaw raw ng Senado na makipagpulong sa Kamara sa pamamagitan ng Constituent Assembly. As Senate President, as the leader of this institution, I can categorically state that we have not refused any measures. As a matter of fact, I filed last week RBH 6, which is to discuss economic provisions of the Constitution. So, Only to change your mind 3 days later, Mr. Senate President. did I ever say, for the record, did I ever say I'm no longer pursuing this? Please cite the record that I said. Sa kabila niyan, isa namang attorney Anthony Abad ang itinuturo ni Marcoleta na dapat paharapin ng Senado. Si Abad daw ang pangalang nakalagay sa mga papel na pinapipirmahan sa mga tao. Nauna nang ipinatawag ng Senado si Attorney Abad pero nasa labas daw siya ng bansa kaya pinasabina na siya ng Senate Committee on Electoral Reforms para humarap sa susunod na pagdinig. Kasabay niyan, hiningi na rin ng mga senador ang listahan ng mga nag-donate para mabayaran ng TV ad na ipinalabas ng pirma kaugnay pa rin sa charter change. Ayon sa pirma, nagkakahalaga ng 55 million pesos ang pro-Chacha TV ad na pinalabas nila. Kalahati niyan ay galing daw sa bulsa ni Oñate, habang ang iba ay mula sa donors. Isusumiti raw ng pirma ang listahan ng donors sa susunod na pagdinig. May mga testigo ring